Mga kapatid, nandito na naman ako na may dalang horror movie. Ngayon ay ipagpapatuloy natin ang serye ng horror sa kadiliman na nagsasalaysay ng mga nakakatakot na kwento. Ang kwento ay naganap sa isang bayan ng paggawa ng papel. Ang araw na ito ay eksaktong isang beses sa isang taon na Halloween. Upang mas masiyahan sa paglalaro, 4 na estudyante ang naghahanda na pumunta sa kilalang bahay na may multo sa lugar. Dati, madalas may mga tao na pumupunta rito upang maglaro, hanggang sa isang pagkakataon. Ang mga taong pumunta upang maglaro ay nawala. Ang bahay na ito ay ganap na isinara. Sa katunayan, ito ay mga chismis lamang, kaya't hindi nila ito pinansin. Pagkatapos, ilang tao ang nagbukas ng pinto at pumasok sa bahay. Nakita ang loob ng bahay na sarasira. Naalala ni Xiaomei ang isa pang alamat, noong unang panahon. Ang pamilyang Bellows ay nanirahan sa bahay na ito. Nagbukas sila ng isang pabrika ng papel sa bayan. Ang maliit na bayan ay naging tanyag dahil dito. Ngunit may isang patakaran sa kanilang tahanan. Hindi pinapayagan ng kanilang anak na si Sarah na lumabas. At hindi pwedeng maglagay ng kahit anong larawan ng anak na babae sa bahay. Nang marinig ito, si Xiaobai ay nakaramdam ng malamig na panginginig sa kanyang likod. Bigla siyang tinapak ni Wan Mao mula sa likuran. Kaya tumakyat ang dalawa sa itaas upang maglaro. At si Xiaomei ay muling nagsalaysay ng kwento. Dahil hindi pa nila kailanman nakita ang anak na babae ni Bellows na si Sarah. Sa panguudyok ng kanilang kuryosidad, isang grupo ng mga bata sa bayan ang sumisid sa loob ng bahay. Kahit na natagpuan nila si Sarah, ngunit dahil may pader sa pagitan, hindi nila siya nakita. Pero mabuti na lang at narinig nila ang kanyang boses. Tuwing dumarating ang mga bata, palaging nagsasalaysay si Sarah ng mga nakakatakot na kwento sa kanila. Hanggang isang pagkakataon, ang lahat ng mga bata na nakinig sa kwento ay nawala. Lahat ay naniniwala na si Sarah ang may kagagawan. Nais nilang hanapin si Sarah upang magpataw ng parusa. Ngunit natagpuan nilang siya ay nagbigti gamit ang kanyang buhok. Sa mga sandaling iyon, biglang napansin ni Xiaohei na may mga gasgas sa pader sa kanyang harapan. Pagkatapos, sinubukan ng dalawa na itulak ang aparador. Hindi ko akalain na may isang lihim na pinto sa loob. Sa panghihikbi ng kuryosidad, pumasok ang dalawa. Nakita nila sa loob na puro sapot ng gagamba, mukhang parang isang basement, at sa malalim na bahagi ay may isang pinto. Nang makita ito, muling binuksan ng dalawa. Nang makita ang itsura sa loob, agad na tinukoy ni Xiaomei na ito ang kwarto ni Sarah. Sa kabilang panig, si Curl ay nagtatangkang takutin si Xiaobai. Sa pamamagitan ng pagtagong sinasadya sa loob ng aparador, nais sana niyang muling umatake mula sa likod. Ngunit nang muling tumingin sa labas, nakita niyang nagbago na ang kwarto, at may isa pang tao at isang aso. Si Curl ay natakot at agad na isinara ang aparador. Kasunod nito ay narinig ang mga yapak, nang hindi niya alam kung ano ang gagawin. Biglang bumukas ang aparador, tumingin siya sa labas, at nakita niyang si Xiaobai pala. Nang makita ang eksenang ito, si Curl ay labis na nagulat. Maliwanag na naaalala niyang may isang tao at isang aso kanina. Dahil maaaring totoo talagang may mga multo sa lugar na ito, agad na sumigaw si Juan na umalis na si Xiaomei. Sa mga sandaling iyon, narinig ang boses ni Xiaomei. Inutusan niya ang dalawa na mabilis na lumapit at tingnan. Sa katunayan, ang silid na ito ang lugar kung saan nakulong si Sarah ng kanyang pamilya. Si Sarah din ay dito nagkukwento sa mga bata. Matapos ang ilang paghahanap, natagpuan ni Xiaomei ang isang lumang aklat. Nang buksan ito, napagtanto niyang ito ay aklat ni Sarah. Ginamit niya ang aklat na ito upang magkwento ng mga nakakatakot na kwento sa mga bata. May mga bulong-bulungan na. Lahat ng nilalaman sa loob ay sinulat gamit ang dugo ng mga bata. Matapos marinig ang mga ito, si Juan ang unang nagpanik. Pinabilis niya ang iba na umalis na dito. Sa susunod na segundo, biglang nagsara ang pinto. Ang ilang tao ay natakot at hindi makagalaw. Sa mga sandaling iyon, biglang may narinig na boses mula sa labas ng pinto. Sa katunayan, hindi ang pinto ang nagsara ng mag-isa. Si Wang Mao, ang kaklase, ang naglalaro ng kalokohan. At si Ate Juan ay nasa tabi na nag-uudyok. Kung hindi pa rin magbubukas si Wang Mao ng pinto, ang lalaking iyon ay mag-iisip na maglingkod sa pulisya. Nang marinig ang salitang ito, lalo pang naging masigla si Wang Mao. Una, tinadyakan niya ang kanyang kapatid na babae. Pagkatapos, mabilis niyang isinara ang pinto ng kwarto. Kailangan kong sabihin, talagang napakasama. Sa harap ng ganitong sitwasyon, ilang tao ang walang magawa sa oras na iyon. Sa mga sandaling iyon, biglang may lumitaw na anino sa pinto. Dahan-dahan niyang binuksan ng pinto. Ang ilang tao ay hindi na nag-isip pa. Inisip nila na si Wang Mao ang nagbukas ng pinto at tumakas. Nang ang ilang tao ay naghahanda ng umuwi, biglang napansin ni Xiaohei na ang kanyang sasakyan ay nabala. Hindi lamang ito puno ng graffiti, kundi pati na rin ang makina ay nawasak. Dahil si Xiaohei ay medyo malayo sa kanyang bahay, kaya tinimbitahan siya ni Xiaomei na tumira sa kanyang bahay. May isang sofa sa basement ng kanyang bahay. Maaaring magkasya para sa isang gabi. Gayunpaman, lihim na ginawa ni Xiaomei ang isang bagay sa lahat. Dinala niya ang aklat na iyon pabalik. Nais niyang tingnan kung ano ang mga kwento sa loob. Ngunit habang binabasa, nawala ito. Nakakabahala na. Ang huling pamagat ng kwento ay si Wang Mao. Si Xiaomei ay nagpunas gamit ang kanyang kamay. At natuklasan na ito ay bagong sulat. At sinasabi sa kwento, na si Wang Mao ay laging ayaw sa mga dayami. Matapos kunin ang mga itlog sa araw na iyon, ito ang kanyang huling pag-alis sa bahay. Si Wang Mao ay bagong dating sa bahay. Dahil sobrang late na, ang kanyang ina ay labis na galit. Upang parusahan siya, pinapanta siya ng kanyang ina upang maglatid ng mga itlog sa kaibigan. Kahit na si Wang Mao ay ayaw na ayaw, pero sa huli ay pumunta pa rin siya. Ngunit habang siya ay pumipili ng mga itlog, isang itim na anino ang biglang lumitaw. Hindi nagtagal, nakapili na si Wang Mao ng mga itlog. Siya ay tulad ng dati.
Tuwing dumadaan siya sa dayami ay sinasaktan niya ito. Ngunit hindi siya nakalayo. Siya ay nagulat sa tanawin sa kanyang harapan. Nakita niyang muling lumitaw ang dayami. Sa pagtingin sa tanawin, siya ay naniniwala na siya ay nagkakaroon ng ilusyon. Kaya't siya ay muling naglakad pasulong. Pero hindi pa siya nakakalayo. Bigla siyang napatigil muli. Dahil bumalik siya muli. At sa pagkakataong ito, wala na ang taong panggani. Habang naglalakad si Huang Mao na litong-lito, biglang lumitaw ang taong panggani. Akala ni Huang Mao ay isa lamang siyang laruan. Pero sa susunod na segundo, biglang kumilos ang taong panggani. Nang makita ito, tumakbo si Huang Mao habang sumisigaw ng "Mama" sa takot. Sa gitna ng kaguluhan, nadapa siya sa tinidor. Nakita niyang papalapit ang taong panggani. Hindi na siya nagatubiling sumaksak, pero agad niyang napagtanto na walang silbi ito. Agad na kinuha ng taong panggani ang kanyang sandata. At pagkatapos ay sinaksak siya pabalik, kahit na nasugatan ng pusa. Patuloy pa rin siyang tumakbo pauwi, pero hindi nagtagal. Nagsimulang lumabas ang dayami mula sa kanyang katawan. Habang mas pinipilit niyang bunutin ito, sa halip, mas mabilis na lalaki ang dayami. Pagdating ng ikalawang araw, nagulat sa pulis ang ina ni Huang Mao. Pero walang natagpuan ng pulis sa magdamag. Walang buhay na nakita. Walang patay na natagpuan. Dahil sa aklat, inihula ang kamatayan ni Huang Mao. Sinabi ni Xiaomei ang tungkol dito sa iba. Pero hindi naniniwala si Xiaobai. Naniniwala siyang naglilibang na naman si Huang Mao. Upang linawin ang kanyang pagdududa, dinala ni Xiaomei si Xiaowei sa Maisan. Nakita nilang suot ng patay na tao ang damit ni Huang Mao. Nang makita ang eksenang ito, agad na tinukoy ni Xiaomei na ang patay na tao ay si Huang Mao. Dahil sa pangyayaring ito, nakasulat sa aklat na gabi. Kahit totoo o hindi ang pangyayaring ito, muli nang bumalik si Xiaomei sa bahay na may multo. Ibinalik niya ang aklat. Pagdating ng gabi, muli nang bumisita si Xiaowei sa bahay. Sa oras na ito, isang kakaibang eksena ang nangyari. Biglang kinuha ni Xiaowei ang aklat at nagsimulang tumingin. Agad na naguluhan si Xiaomei nang makita ito. Maliwanag na naaalala niyang naibalik na ito. Pagkatapos, tinanong niya si Xiaowei kung saan galing ang aklat. Ngunit sinabi ni Xiaowei na nasa bookshelf ni Xiaomei. Nang si Xiaomei ay hindi alam ang gagawin, biglang sumulat sa libro ng pangalan ni Xiaobai. Nang makita ito, si Xiaomei ay labis na natakot. Nais niyang pigilan ng manunulat na magsulat ng kwento. Ngunit kahit anong gawin niya sa pagdudurog, ang kwento ay lilito sa susunod na pahina. At ang kwentong ito ay tungkol sa isang daliri ng paa. Sinasabi dito na dapat gawing nilagang karne ang daliri ng paa. Sa kawalang magawa, agad na tumawag si Xiaomei kay Xiaobai. Binalaan siya na huwag kumain ng kahit anong bagay. At sinabi rin ang tungkol sa kwento. Sa oras na iyon, kinuha ni Xiaobai ang isang palayok ng nilagang karne. Hindi siya nagatubiling kumagit. Sa oras na ito, muli namang tiningnan ni Xiaohei ang kwento. Ipinapakita dito na may lilito na isang bangkay. Siya ay naghahanap ng kanyang daliri ng paa. Matapos marinig ang mga ito, si Xiaobai ay hindi na natatakot. Dahil ang kwentong ito ay madalas ikwento ng kanyang ama, para lamang takutin ang mga bata. Pagkalipas ng ilang sandali, biglang may lumutang na isang bagay sa palayok. Dumating din si Xiaobai. Hindi man lang siya tumingin at agad itong kinain. Agad niyang napansin na may mali, nang muli niya itong inilabas. Huli na ang lahat. Lahat ng gana sa pagkain ay nawala sa sandaling iyon. Biglang may narinig na mga yapak. Tuluyan nang naniwala si Xiaobai sa kwento sa aklat na iyon. Nang siya ay naguguluhan, may isang boses na narinig. Sino ang kumuha ng aking daliri sa paa? Ang salitang ito ay labis na nagpatakot kay Xiaobai. Kaya't siya ay nagmadaling pumasok sa loob ng bahay upang magtago. Sa mga sandaling iyon, may lumabas na isang zombie sa labas ng pinto. At sakto, kulang ito ng isang daliri sa paa. Naririnig ang mga yapak na papalapit. Nais na nang tumalon ni Xiaobai sa bintana. Ngunit napagtanto niyang hindi ito mabuksan. Sa kawalang magawa, wala siyang ibang magawa kundi magtago sa ilalim ng kama. Pagkalipas ng ilang sandali, dahan-dahang bumukas ang pinto. Si Xiaobai ay natatakot na hindi makatingin sa labas. Ngunit matapos ang matagal na paghihintay, biglang huminto ang ingay sa labas ng pinto, at tiningnan din niya ang paligid. Wala talagang anuman. Sa wakas, dahan-dahan siyang umakyat ng kalahating katawan. Pagkatapos, nagsimula siyang tumingin sa kama. Nang siya ay handa ng huminga ng maluwag, bigla siyang hinailan ng isang misteryosong puwersa, at ang humila sa kanya ay ang zombie. Hindi pa nakaka-react si Xiaobai. Direkta siyang hinailan ng zombie papasok sa pader. Agad na dumating sina Xiaomei at Xiaohei. Hindi nila nakita ang anino ni Xiaobai. Nakakita lamang sila ng isang mahabang bakas ng kuko sa ilalim ng bintana. Pagdating ng ikalawang araw, tinawag ni Xiaomei si Curly at ang kanyang kapatid na babae, at sinabi rin ang tungkol sa kwento. Dahil sa pagkuha ng kahon ng pagkain, lahat sila ay pumunta sa bahay na pinagmumultuhan. Naniniwala si Xiaomei na sila rin ay isusulat isa-isa sa libro. Kung sila ay mag-uulat sa pulis ngayon, tiyak na hindi maniniwala ang mga pulis na ang libro ay pumatay. Upang hindi na maulit ang trahedya, nagpa siya ang ilang tao na subukang sunugin ang libro. Ngunit ang kakaiba ay hindi natatakot sa apoy ang librong ito. Talagang matagal nang nasunog, pero pareho pa rin ang dati. Nang makita ito, nag-isip si Xiaomei ng isang paraan. Naniniwala siyang kailangan niyang mas makilala ang may-ari ng librong ito na si Sarah. Tanging sa ganitong paraan lamang magkakaroon ng pag-asa. Pagkatapos, ilang tao ang pumunta sa archive ng bayan. Matapos ang isang masusing paghahanap, natagpuan nila ang tatlong pahiwatig. Una, pagkatapos mamatay si Sarah sa pamamagitan ng pagbitay, pinaalis ng pamilya Bellows ang katulong na si Xiaolu at ang kanyang anak, OSUTRAGIC. Maaaring ang katulong ay na-curse ng itim na mahika. Ikalawang pahiwatig, isang taon pagkatapos magpakamatay si Sarah sa pamamagitan ng pagbitay, lahat ng tao sa kanyang bahay ay nawala. Ikatlong pahiwatig,
Batay sa pangalan ng ama ni Sarah, si Xiaomei, ay naghanap sa libro. Sa wakas, natagpuan niyang lahat ng kanyang pamilya ay nasa libro. Ipinapakita nito na sila ay katulad ni Wang Mao. Lahat sila ay naisulat sa kwento. At pagkatapos ay misteryosong nawala. Sa puntong ito, biglang lumitaw ang kwento sa libro. Ang pamagat naman ngayon ay, Kapatid na Kulot. Nang makita ito, maraming tao ang nagmadali papunta roon. Sa oras na ito, ang kapatid na babae ay naghahanda para sa palabas. Ngunit bigla niyang napansin na may tumubong tagihawat sa kanyang mukha, upang hindi maapektuhan ang kanyang pagtatanghal. Nagusto siyang pumunta sa banyo. Nakakabahala, ang tagihawat sa kanyang mukha ay tila lumaki pa. Nang siya ay naguguluhan, isang boses ang narinig mula sa likuran. Sa oras na iyon, ang tagihawat sa kanyang mukha ay tumubo ng isang buhok. Nais niyang bunutin ang buhok, ngunit sa susunod na segundo, ang buhok ay biglang gumalaw. Sa katunayan, hindi yun buhok. Maraming gagamba ang dahan-dahang umakyat mula sa kanyang mukha. Ang ilaw ay biglang namatay sa oras na iyon. Sa oras na iyon, dumating ang tatlong tao kasama si Xiaomei. Nakita nilang ang kapatid na babae ay napapaligiran na ng mga gagamba. Nang makita ang eksenang ito, agad na kinuha ni Curly ang balde. At pagkatapos ay ibinuhos ito sa kapatid na babae. Lahat ng mga gagamba ay nawala. Hindi kinuha ng ate ang pagkain. Sa halip, siya ay dinala sa ospital. At ngayon ay may isang tanging pahiwatig lamang. Ang yaya na tinanggal ng pamilyang Bellows. Hindi nagtagal. Sila ay naghanap batay sa address. Ang nagbukas ng pinto ay ang anak ng yaya na si Blackie. At ang yaya ay tila hindi masyadong positibo. Si Xiaomei ay naisa nang tanungin siya tungkol sa ilang mga libro. Ngunit ang yaya ay patuloy na nagbabaluktot ng mga salita pagkatapos marinig ito. Nang makita ang eksenang ito, pinapalis ni Blackie ang tatlong tao. Kailangan niyang agad na pakalmayin ang emosyon ng kanyang ina. At sinabi rin na dapat si Xiaomei ang pumunta sa ospital para mag-imbestiga. Sinabi ng kanyang ina dati, si Sarah ay nagbigti sa ospital. Nang marinig ito, ang tatlong tao ay nagtataka. Dahil lahat ay nagsasabi, si Sarah ay nagbigti sa kanyang sariling bahay. Upang alamin ang katotohanan, agad na pumunta ang tatlong tao sa ospital. Si Curly ay nagbabantay sa pintuan. Si Xiaomei at si Black ay pumunta sa archive. Matapos ang isang paghahanap, natagpuan nila ang impormasyong nais nila, at ang katotohanan ay lumutang sa paningin. Sa katunayan, hindi si Sarah ang nagdulot ng pinsala sa mga bata. Lahat ng ito ay gawa ng kanyang pamilya. Paggamot ERAR. Lahat ng ito ay gawa ng kanyang pamilya. Noong panahong iyon, ang tubig sa pabrika ng papel ay naglabas ng nakalalasong gas. At dahil dito, lahat ng mga bata ay nakatanggap ng kanilang mga kahon ng pagkain. Sinubukan ni Sarah na iligtas ang mga bata, ngunit natuklasan niyang walang silbi ito. Ang kanyang pamilya ay nagtakip ng lahat upang mapanatili ang pabrika ng papel. Inilagay nila ang lahat ng kasalanan kay Sarah. Sa huli, hindi na kayanan ni Sarah ang mga paratang, kaya't pinili niyang magbigti sa ospital. Sa mga sandaling iyon, muli, ang kwento ay naisulat sa libro, at ang pamagat ay Kulot. Samantala, biglang nakarinig si Kulot ng mga boses. Nais niyang mabilis na tumakas mula sa ospital. Biglang naging pula ang lahat ng ilaw. Isang anino ang lumitaw. Nang hindi alam ni Kulot kung ano ang gagawin, isang halimaw ang muling lumitaw sa harapan. Nakita niyang puti ang buong katawan nito. Medyo mataba rin ang katawan nito. Mukhang medyo cute pa nga. Nang makita ito, agad na tumakbo pabalik si Juan. Pero hindi pa siya nakatakbo ng matagal. Muling lumitaw ang halimaw. Sa huli, tumakbo si Juan sa ibang direksyon. Sa pagkakataong ito, muling may lumitaw na halimaw. Habang lumiliit ang bilog ng mga halimaw, si Juan ay hindi alam kung ano ang gagawin. Sa huli, mahigpit siyang niyakap ng halimaw. Pagkatapos, unti-unting natunaw siya sa katawan nito. Ganito na lang nawala si Juan. Hindi nagtagal. Dumating sina May at Hay. Nakita nila ang ballpen ni Juan sa lupa. Dito lang nila naisip na siya rin ay nawawala. Dahil ang mga nawawala kamakailan ay may kaugnayan sa kanila. Hindi lang ang libro ang kinuha ng pulis. Pinasok din nila sina May at Hay. Pagdating ng gabi, biglang napansin ng sheriff na may dinagdag na kwento sa libro. Nang makita ito, akala niya sina May at Hay ang sumulat nito. Pero sa susunod na segundo, biglang namatay ang ilaw. Isang tunog ang sumunod. Tumingin ang hepe sa labas. Nakita ang aso na galit na nakatingin sa tubo. Sa oras na ito, muli na namutawi ang tunog mula sa tubo. Natakot ang aso at tumakbo ng diretso. Habang ang hepe ay naguguluhan, isang ulo ang nahulog mula sa tubo. Nang makita ito, agad na nagpaputok ang hepe. Pero naubos na ang mga bala. Walang silbi. Sa oras na ito, muli na may nahulog mula sa tubo. Una, 2 braso at 2 binti. Sa huli, buong katawan na rin ang nahulog. Nagsimula silang mabilis na magdugtong. Sa huli, nabuo ang isang halimaw. Wala siyang sinabing anuman. Agad na pinabagsak ang hepe. At pagkatapos ay lumakad patungo sa target na si Little Black, kahit na may mga bomba upang hadlangan. Pero hindi natatakot ang halimaw sa kanya. Nagsimula siyang pilit na sumisiksik papasok. Sa oras na ito, natagpuan ni Little May ang susi. Ginamit niya ang pagkakataon habang ang halimaw ay naipit. Agad na dinala si Little Black palabas. Nang ang dalawa ay handa nang sumakay sa sasakyan at umalis, biglang nakaisip si Little Black ng isang paraan. Pinapabilis niya si Little May. Agad silang pumunta sa bahay na multo. Basta't sabihin ang katotohanan kay Sarah, baka makaligtas silang dalawa sa panganib. Agad na nagmadali si Little May patungo sa bahay na multo matapos marinig iyon. Samantalang si Little Black ang may responsibilidad na humawak sa halimaw. Nakita nilang sumunod na ang halimaw. Agad na sinimulan ni Little Black ang sasakyan. Gayunpaman, wala itong naging epekto. Mabilis na umakyat ang halimaw sa bubong ng sasakyan. At patuloy na pinapalo ang salamin.
Nang makita ito, agad na pinindot ni Little Black ang preno. Dahil sa inertia, tumilapon din ang halimaw sa harap ng sasakyan. Mukhang magandang pagkakataon nito. Agad na pinabilis ni Little Black ang takbo. Diretsyong bumangga siya sa katabing truck. Dahil dito, nakuha ang halimaw. Samantalang si Little Black ay sinamantala ang pagkakataong ito. Agad na pumunta sa bahay ng multo upang hanapin si Little May. Gayunpaman, hindi ganoon kadali ang manghuli ang halimaw. Muli niyang pinili na maghiwa-hiwalay. Pagkatapos ay biglang nagreorganize muli. Sa oras na ito, nandyan na si Xiaomi sa bahay ng mga multo. Sinabi niya ang lahat tungkol sa maling akusasyon kay Sarah, pero wala siyang natanggap na anumang tugon. Nang hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ang bahay sa kanyang harapan ay tila nagbago ng anyo. Ang aklat na hawak niya ay nawala rin. Sa oras na ito, dumating si Xiaohai. Hindi niya nakita si Xiaomei. Nakita lamang niya ang aklat sa lupa. At sa oras na ito, nagsusulat ang aklat ng kwento ni Xiaomei. Dumating din ang halimaw sa oras na ito. Wala nang oras si Xiaohai para mag-isip pa. Kailangan na lamang niyang tumakas. Kahit narinig ni Xiaomei ang tunog, pero wala siyang nakitang tao. Biglang may narinig na ingay na umabot sa kanya. Mukhang naghahanap sila kay Sarah. Upang hindi siya madiskubre, si Xiaomei ay napilitang magtago sa tabi. Nais sana niyang lumabas ng mabilis habang walang tao. Pero natagpuan niyang ang malaking pinto ay kakasara lamang. Sa kawalang magawa, pumasok siya sa isang silid sa ikalawang palapag. Pero sa kasamaang palad, may tao rin sa silid na iyon. Sumigaw siya na nandito si Sarah. Sa wakas, tumingin si Xiaomei sa salamin. Nakita sa salamin na siya ay si Sarah. Kapag siya ay nahuli, tiyak na ito ay isang tiyak na kamatayan. Sa wakas, tumakbo muli si Xiaomei sa unang palapag. At dito ay nakatagpo siya ng yaya. Pinayagan siya ng yaya na magtago sa ilalim ng mesa. Pagkalipas ng ilang sandali, tinanong ng pamilya ang yaya kung nakita ba si Sarah. At ang sagot ng yaya ay wala. Nang marinig ang salitang ito, akala ni Xiaomei ay ligtas na siya. Ngunit sa susunod na segundo, biglang nahatak ang kortina. Siya ay hinayla palabas. Sa wakas, si Xiaomei ay ikinulong sa basement. Wala pang ilaw na iniwan para sa kanya sa loob. Hindi nagtagal. Biglang lumitaw si Sarah sa silid. Nakatingin habang papalapit siya sa kanya. Nag-ipon ng lakas ng loob si Xiaomei at sinabi ang katotohanan. Talagang mali ang ginawa ng iyong pamilya. Ang mga kasalanang ito ay dapat sa kanila. Hindi ito dapat pasanin ng aking kaibigan. Kung magpapatuloy ka sa ganitong paraan, ano ang kaibahan ng paraan mo sa pamilya mo? Nang marinig ito, wala nang galit sa mukha ni Sarah. Una, kumuha siya ng isang lapis at ibinigay ito kay Xiaomei. Umaasa siyang matutulungan siya ni Xiaomei na linisin ang kanyang pangalan. Dahil ngayon, hindi na siya nagtitiwala sa sinuman. Kaya't pinayagan niya si Xiaomei na gumamit ng kanyang dugo upang sumulat ng isang garantiya sa libro. Si Xiaomei, nang marinig ito, ay walang pag-aalinlangan. Isinulat niya ang lahat ng katotohanan sa libro, at nangako na ipapaalam ito sa mga tao sa bayan. Nang makita ang eksenang ito, lahat ng sama ng loob ni Sarah ay tuluyang nawala sa sandaling iyon. Ang halimaw na si Xiaowei ay sabay na naglaho. Sa huli ng kwento, tinupad ni Xiaomei ang kanyang pangako, inilimbag niya ang lahat ng katotohanan, at ipinaskil ito sa bawat sulok ng bayan. Marahil para kay Sarah, ito na ang pinakamainam na wakas.